greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You share the and your guilt and glory.
pag-ibig mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord God, batid mo po, Panginoon, ay yung mga anak narito. Lord, ang kapangyarang Panginoon ay dumaloy sa kalagitnaan ito. Hayain po, Panginoon, sa gawain ito, Diyos. Ikaw ang aming, ikaw ang Diyos na mamuna, Panginoon. Lord, samahan po kami, Panginoon, sa araw na ito, sa umaga ito. Hayain po, Panginoon, na yung Santong Espiritu ay sinanyayahan po namin sa kalagitnaan ito. Upang patuloy, Panginoon, na pugunahan po, Panginoon, ang bawat mga salita, Panginoon. Dahil hayag po, Panginoon, sa kalagitnaan ito. Lord, salamat. Salamat sa pagmamahal po, Panginoon, sa bawat isa sa mga anak mo. At hayain po, Panginoon, ay yung Santong Espiritu ay sandigan po namin yung kapangyarihan, Panginoon. At hayain po, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang aming itataas at pupurihin, Panginoon, sa kalagitnaan ito. Lord, ang gawain ito ay para sa iyo. Ang iyong anak na gagamitin, Panginoon. Hayain po, Panginoon, ang bawat salita ang lumabas sa kanyang labi. Mga pagpapala, Panginoon, ang bumula sa iyo, Panginoon. Maramdaman po namin, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Sa ikaw lamang, O Diyos, ang aming sandigan. Lord God, ang iyong mga anak na gagamitin sa pagpapaawit, panunugsog. Hayain po, Panginoon, ikaw ang maghahari sa bawat isa sa amin. Sa apat na sulok na iglesia ito, Lord, hayain po, Panginoon, ikaw ang makita. Ikaw ang mamuna. At sa gawain ito, O Diyos, hayain po, Panginoon, mapupurihan ka. Mabigyan ka po, Panginoon, ng karangalan. Ikaw lamang, O Diyos, at ang kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang. Sa tanging pangalan na ito. Amen. Ayan, isa pong magandang umaga sa ating lahat, lalo na po sa dakilang Diyos na buhay. Amen? At tayo po yung muling nagagalak na magkita-kita po sa araw na to sapagkat ang Diyos na gumawa at kumilos sa ating buhay, marapat lamang na ating siya bigyan ng mataas na pagsamba. Amen? So tayo po ngayon ay dumako sa ating pong amazing mensahe lang ng ating Panginoon, may silang po. At hindi ko naman po napagdaan. Talaga po ang Diyos lang po ang bahala. Amen. So, makibukas po kayo dito sa Luke chapter 19, verse 9 hanggang 10. Nasabi po dito, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay napalito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen. Noon po ba tayo hindi pa nakakilala sa Diyos, isa po tayong naligaw. Amen. At salamat sa ating Panginoon, dito sa ating pong nabasa, ang topic po natin ngayon mga kapatid ay selfless servant. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay yung buhay po ni Zaccheo. Kilala niyo po si Zaccheo? Amen. Amen. Si Zaccheo ay isa pong tax collector na nagnanais siya na makilala niya si Jesus. Dito po natin mababasa na sa chapter na to, kung ating pong babasahin sa una, dito niya na-encounter si Jesus. So, ito po yung the story about Zaccheo, that how he encountered Jesus. So, si Zaccheo po ay isang mayaman na kolektor po ng buwis o yung tax collector na gusto na makita si Jesus, ngunit hindi niya makita dahil sa dami ng tao at isa pa ay siya ay pandak. Amen. Mahirap po pala talaga pag pandak pag mayroon kang meron kang gusto makita talagang Pero yung alam niyo po yung pagsusumigasig na makita niya si Jesus. Andun po yung kanyang, nag-isip po siya ng gumawa ng paraan
babasahin po natin sa taas. Dito po sa 1. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga manhinihil na buwis at siya'y mayaman. Sinigap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Amen? Alam niyo po sa buhay natin, kapag hindi pa natin na-encounter si Jesus, talaga po nga, we are curious, diba, sa ating po nga, pag alam natin na ang Panginoon hindi pa natin kilala. Amen. Tayo po, parang katulad natin, naghahanap tayo ng tunay na kaligtasan. Makikita natin sa buhay natin noon na hindi pa natin nakilala si Jesus. Talagang nag-search tayo. Ganito po yung ginawa ni Sakeo. Bati po babasa, itutuloy po natin. Siningap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang kauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Masasabi po dito, yung ginawa po ni Sakeo na pagsusuligasig niya na makita si Jesus, gumawa siya ng paraan. Para makita niya yung Jesus na gusto niyang makilala. Tapos po, umakyat siya sa isang puno ng sikamoro. So, napansin agad siya ng ating Panginoon at doon pinababa siya. Ang ginawa niya ay umakyat sa puno at sikamoro upang makita si Jesus. Pakita siya ni Jesus at tinawag at pinababa siya agad at kailangan ni Jesus ay tumuloy sa kanyang bahay. So, ano po yung response ni Sakeo nung pinababa po siya? So, ang ginawa po niya sa chapter 6, verse 6, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may nadaya sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Tuloy nga na kapag meron kang response talaga sa pagkatawag sa iyo ng ating Panginoon, nung makita siya ng ating Panginoon, nagkaroon siya ng response. Sabi po dito, bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa, tinanggap si Jesus sa kanyang bahay, at lahat ng nakakita ay nagbubulong-bulungan. May time na sa ating Christian, kapag tinanggap na natin ang Panginoon, minsan tinitignan nila na parang hindi tayo worth it. Diba? Talaga namang hindi tayo worth it, pero alam niyo po, napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat tayo ay hindi niya tinignan yung kasalanan natin. Amen? Hindi po niya tinignan. So, ang ginawa po niya, ang lahat ng nakikita ay nagbulong-bulungan dahil nakituloy si Jesus sa isang makasalanan. Ngunit ang sabi ni Jesus sa verse 9, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din siya ni Abraham ang taong ito. So, ibig sabihin po ay, ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi po tayo dapat na nagiging selfish, diba? Hindi po tayo nagiging makasarili sa kaligtasan na natanggap natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So sabi po doon, bilang isang Kristiyano, ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay huwag nating ipagdamot. Amen. Huwag nating ipagdamot na tayo lamang. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay ko, bilang isang Kristiyano, kapag nakakita po ako na talaga po alam mo yung namatay na lang na wala hindi tinanggap si Jesus, hindi tinanggap si Jesus sa buhay niya. Napakasakit. Amen. Napakasakit sapagkat wala po yung
genuine repentance. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba sabi nga po sa John 3:16, ang sumampalataya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ibinigay niya ang kanyang buntong na anak. At ang sino nga sumampalataya sa kanya ay Amen. Magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Talaga po. Ang sabi po doon, hindi tayo dapat maging selfish sa kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. Ang tunay na servant, ang tunay na tagapaglingkod ng ating Panginoon ay tutularan po natin. Itutularan po natin yung ginawa ni Jesus. Sapagkat alam niyo po si Jesus, nung makita niya si Zaccheo, hindi niya tinignan yung kasalanan. Alam niyo po, tumuloy siya sa isang bahay ni Zaccheo. Subalit yung mga tao, nagkaroon sila ng bulong-buluhan na dapat hindi siya worth it na napuntahan ni Jesus, hindi siya dapat kasi isa siyang makasalanan. Pero alam niyo po sa verse na yon, sinabi ng ating Panginoon na sinabi ng Diyos ang kaligtasan ay dumating sa sambayang ito. So, ibig sabihin po, hindi po dapat natin yung kaligtasan, hindi natin sasarilin. Amen. Kailangan po natin na maging isa tayo katulad ni Kristo. Una po, live like Jesus. Amen. Sabi po sa Philippians, o Filipos po, mga kapatid. Okay, bukas po kayo sa Filipos. Filipos chapter 2 verse 7 to 8. Ayan. Sa halip po sa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay sa isang alipin, ipinanak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? So sabi dito, inalis niya ang kanyang pagiging Diyos at mamuhay ng isang alipin. Amen? Ipinakita po ng ating Panginoon na yung sa ating para lang po tayo magkaroon ng kaligtasan. Siya po ay naparito siya sa lupa at kanyang ibinaba niya po yung kanyang sarili. Amen? Sa pamamagitan pa ng hanggang sa dumating sa isang kamatayan at hanggang sa maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? Sabi dito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So sabi ko nga po, kailangan mamuhay tayo katulad ni Jesus. Amen. Katulad ng kanyang ginawa, katulad ng kanyang ipinakita na hindi tayo namimili ng dapat natin gusto lamang na o bahagian ng salita o salisabihan ng isang mahal tayo ng Diyos. Amen. Lahat po tayo ay may, lahat ng nakikita po natin, may karapatan sila na magkaroon din po ng kaligtasan. Talaga po, ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen. So sabi po doon, number 2, live like Jesus. Yun. Bilang isang selfless servant, hindi tayo makasarili sa ating paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kailangan number 2 ay live like Jesus. So Mark chapter 10, verse 44 to 45. At ang sino man nais maging pinuno ay dapat maging alipin na lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Amen? So, pinakita rin po ng ating Panginoon kung paano po siya maging isang alipin. Amen? Hindi niya din tinignan. Hindi niya po tinignan na siya po ay mataas. Sabi nga po, at ang sino man nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So tayo po mga kapatid ay hindi po natin titignan yung ating mga sarili. Huwag po tayo na bakit ako mag-share ng salita ng Diyos.
Amen. Yung, ano na lang, hindi sa pastor na lang, hindi ko dapat ano yan. Lahat po tayo, kapag nakita po natin na lalo na po ngayon sa panahon po talaga ngayon, marami po talaga ma-depress, marami po nangangailangan, marami po kuhaon sa salita ng Panginoon, marami po naghahanap ng tunay na kaligtasan. Huwag po natin silang hayaan na lamang na hindi nila makilala ang Diyos. Amen. Kailangan po natin na ibaba po natin yung sarili natin, ibaba po natin yung ating mga pride na kumbaga tayo na lang ang feeling natin, tayo na lang ang maliligtas. Tayo yung makakapasok lang sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. So kailangan po natin, dalhin din po natin sila sa paanan ng ating Diyos. Amen. Dalhin po natin sila kung paano po tayo naglilingkod. Amen. So number 3, love like Jesus. John 15:12, 13. John 15:12. Sabi po dito, ito ang aking utos. Pagmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring paglayin na sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen. So ganun po tayo bilang isa din pong servant na ating Panginoon. Kailangan din po natin na ipakita yung pagmamahal. Katulad na ipinakita ng Diyos yung pag-ibig niya para sa atin, para nung siya po ay bumaba dito sa lupa, mga kapatid, dapat ipinakita ng Diyos yung kanyang tunay na pagmamahal, makasalanan man, sa lahat lalo na po yung mga makasalanan, talaga ipinakita niya yung totoong pagmamahal niya sa bawat isa. So, ganun din po, tularan po natin yung ginawa ng ating Panginoon, love like Jesus. Sabi po doon na ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Amen? So, mahirap minsan magpapagal ka. Minsan, mahirap mag-win ng soul. Diba? Mahirap magdala ng kaluluwa, mahirap mag-akay. Dahil mahal mo sila. Dahil hindi mo na iniisip yung sarili mo na bahala na lang sila dyan. Gumawa sila ng paraan. Hindi, kapag tayo ay mahal natin lang na po sa ating mga mahal sa buhay, talaga po, dahil po na hanggang maaari po, ay ipakita po natin yung totoo pagmamahal. Hindi lang sa salita na mahal natin sila, kundi ipakita po natin kung minsan po talaga may mga type na mahirap mag-win ng soul. Mahirap po talaga na pero isama po natin sila sa panalangin, isama po natin sila sa palagi ang pag-pray sa ating lalo na po sa ating pamilya, lalo na sa ating mga kakilala, dadalhin po natin sila sa ating Panginoon. Amen, yung pag-uwi ng soul. So what is the importance of this lesson? The importance of this chapter, salvation is available to everyone. The encounter of Zacchaeus to Jesus shows that salvation is available to all, regardless of their past. So katulad ng ginawa ni Jesus, hindi niya tinignan ang kasalanan ni Zacchaeus. Kung saan yung kanyang genuine repentance ay talaga pong doon nakita ni Jesus yung kanya pong pagsusumigasi na makilala ang Panginoon. Sapagkat sabi nga po, ang nais ng Panginoon, sabi niya, Jesus came to seek and save the lost. Amen. So, as a Christian, we must live like Jesus, and love like Jesus. Amen. Tularan po natin ang ginawa ng ating Panginoon na hindi siya namili kung sino lamang ang magkakaroon ng kaligtasan. Lahat po tayo wala tayong pipiliin. Amen. Lahat ay ibahagi natin yung salita ng Panginoon, i-share natin sa buong bansa. Amen. Lahat ng mga kakilala natin.
kailangan natin silang bahagian ng salita ng Panginoon dahil sila rin po ay may kailangan rin po nila magkaroon ng kaligtasan. Amen. So yun lang po mga kapatid, at sa Diyos lang po ang papuri. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, patuloy po tayong umawit sa Terbo de Dios. Sino po gustong gustong araw-araw maranasan yung presensya ng Diyos? Araw-araw maranasan yung kanyang Holy Spirit. Di ba gusto natin siyang kasama araw-araw? Kaya kailangan awitin natin yung araw-araw. Hallelujah. Amen. Yeah.
piling. Wala nang hihigit sa'yo, wala nang papantay sa'yo. O Jesus, hari ng mga hari, lahat ay luluhod sa'yo, lahat ng labi ay magsasalamat.
hahanapin pa. Wala nang nanais kundi mamanagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo.
Minsan hindi natin napapansin. Pero nandyan siya lagi. Pinaranas siya lagi ng mabuting gawa para sa atin. Araw-araw lagi niyang pinapaalala yung kalubihan niya sa buhay natin. Na huwag nating hayaan mga kapatid na matukso tayo muli sa mundong ito. Dahil ang tunay na kaligtasan makikita lang natin sa ating buhay na Diyos. Hindi tayo maghahanap ng pag-asa sa mundong ito. Hindi tayo maghahanap ng kalinga sa mundong ito. Ngunit ang pangako ng Diyos na handa siya kumalinga sa atin. Kaya kung sino man ang may kabigatan sa araw na ito, hayaan niyong isuko yun ito sa Diyos. Kaya pasanin ng Diyos. Huwag mong pasanin mag-isa ang mga pasanin na kinadala mo sa mga araw na ito. Hayaan mo na ang Diyos ay may kakayahan. Hayaan mo ang Diyos may kapangyarihan. Kaya abot ka niya, tanaw ka niya, hawak ka niya. Kaya tanggapin mo yung kapangyarihan na kaya ipag-ibigay sa Diyos sa iyo. Hallelujah. Kaya salamat o Diyos na sa kabila ng aming kakulangan, na napili kang mabuti sa buhay namin. Hallelujah. Yes, minsan pa. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, hindi ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig mo sa bawat isa ay marami. Ang pag-ibig mo, Panginoon, wala kami makitataas, pupuriin sa kalagitnaan ito. Ang iyong dakilang pangalan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama. At patuloy, Panginoon, ikaw lamang ang aming pupuriin. Tataas sa kalagitnaan ito at patuloy namin sasabayin. Salamat po, Panginoon. Ang umagang ito ay sa iyo. Patuloy na ikaw lamang po, Diyos. Ang bumagi sa bawat isa sa kalagitnaan ito. Sabihin mo, Panginoon, ang aming religious. Upang sa bawat salita na lalabas sa aming gabi, ay patuloy na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa na nakakarinig. At ikaw lamang po, Panginoon, ang patuloy na malawalhati at madakila. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang patuloy namin pupurihin at tatakilahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, buksan natin ang ating mga Biblia sa awit. Alam niyo po nakakatuwa kasi kahapon, bago po tayo magugulat kayo, di ba, may nakapost po kami na biglaan po nakarating kami ng Bulinaw. Amen. Sabi nga po, hindi po namin pinlano yun. Kumbaga, nagkabiruan lang po at talagang ang Diyos po ang kumilos. Nung time pong yun, talagang sabi nga po, wala pa rin yun. Okay. Ayan, kung titignan natin yung buhay natin, talagang hindi naman natin pinaplano ang lahat ng bagay.
basta ito nangyayari. So, kahapon po, sa aming pagbibiyahe, nung pagpunta po namin doon, akala namin ay magpapakasaya kami. Amen. Kasi ang plano talaga namin is pupunta doon para lang makita yung mga white sand beach. Amen. Pero, nung gabi, matutulog na kami. Hindi ako pinatulog ni Lord. Nandun kami sa bahay nung biyanan nung kapatid ni Belen. Inaantok na ako, pagod na yung katawan mo, pero hindi ka patulugin. Naramdaman niyo po ba? Naranasan niyo yun? Na talagang hindi ka makatulog kasi may pinagagawa ang Diyos. At nung time na yun, sabi ko, sige, devotion tayo. Devotion kami gabi. And nung nag-devotion kami nung gabi, nireveal ng Lord na sabi na, yung bawat isa pala sa amin, may kanya-kanya pala kaming parang bigatin na parang dapat ipag-pray natin sila. Dapat patanggapin natin sila. Dapat ganito lang po. Yan ang inano sa akin ng Lord. Kaya, yun nga, nagkaroon kami ng idea nung time na yun. Dinigay ng Lord yung idea na magpatanggap. Na patanggapin yung pamilya. Yung una yung pamilya, tsaka yung unang pinuntahan lang namin, yung unang tinuluyan namin at yung pangalawang bahay na tinulugan namin. Pero, nung time na yon, sabi ko parang mabigat para sa kanila na tanggapin. Siyempre, alam ko, Katoliko sila. Pero sabi nga, ipapahayag natin yung pag-ibig ng Panginoon. At yun yung sinabi ni Sister Rochelle kanina, na kailangan ng salita ng Diyos maiparating doon sa mga tao na nangangailangan. Kasi maraming uhaw. Maraming nangangailangan ng salita ng Diyos ang kailangan talaga natin ng palakasin. Pero minsan dumarating sa punto ng buhay nila na nanghihina sila dahil sa mga nararanasan, dahil sa mga problema, dahil doon sa mga pangangailangan, dahil doon sa mga sakit karamdaman. Pero doon namin nakita na talagang sa buhay natin, kapag hindi pa tapos ang Diyos, hindi kanya aalisan. Sabi nga doon sa buhay nila Belen, nawala si Brother Rex. Kaya nga sabi ko, parang yung kay Saul. Amen. Nawala si Saul, pero si Jonathan na naglingkod sa Panginoon, diba, tinignan yung kanyang anak. Amen. Ibig sabihin sa mga nagawa ni Saul doon, sabi nga, meron mga paglilingkod na ginawa si Saul noon, dahil tinawag siya, pinili ng Panginoon, walang perfectong paglilingkod. So yung paglilingkod ni Saul hindi man naging perfecto dahil siya tinawag ng Panginoon na natili yung pagtingin ng Diyos sa kanyang pamilya. Amen. Sabi nga sa buhay natin, may nagsabi pa nga nun, di ba si Rex nag-iglesia pero bumalik po siya sa Panginoon? Amen. So kapag tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka. And yun yung parang legacy na dadaanan natin. Magmula doon kay Saul, papunta kay David, papunta kay Mephibosheth. Amen. Sa apo na siya, no? Apo ni Saul, dahil anak siya ni Jonathan, na best friend ni David. So, ibig sabihin yung favor ng Lord na kukuha. So, sa atin, sa bawat paglilingkod natin, hindi sayang yan. Hindi sayang na naglingkod ka sa Panginoon, hindi sayang na nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, hindi sayang yung nagpagal ka, pumunta ka ng church. Hindi sayang. Kasi hindi man ikaw ang umani, yung iyong saling lahi ang aani. Amen. At yun yung nais kong ipakita sa bawat isa, pero ang tanong, paano? Sa kabila ng nararanasan natin, maraming bagyo, maraming unos, maraming pagsubok, maraming mga problema, maraming kakulangan, maraming mga lindol. Amen, na nararanasan, pero ang sabi nga, magpakatatag tayo. Amen. Dahil meron tayong matibay na sandigan. My God is my strong foundation. Walang ibang pundasyon sa mundong ito, kundi ang pundasyong itinayo ng Diyos. Amen. Ano ang sabi doon sa awit 18 verse 2? Si Yahweh ang aking patong tanggulan, ang aking tagapagligtas. Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalan. So ano man ang nararanasan natin sa buhay, tandaan mo, meron kang batong tanggulan. Meron kang tagapagligtas. Meron kang Diyos at kanlungan, tagapag-ingat at sanggalang. Amen. Huwag natin tignan yung problema. Amen. Lahat tayo may problema.
Alam niya, bago kami makarating doon, may problema kami syempre. Paano kami pupunta doon? Pera. Sa totoo lang, sabi niya, hindi naman nakahanda lahat, biglaan. So, nung sinabi namin na, o sige, paano ba makakarating doon? Magkano kakailanganin? Sa ganyang presyo ba, makakarating tayo. And salamat sa Lord, nakarating nga kami. Pero ang tanong, makakauwi ba kami? Amen. Kasi yung barge pa lang, yung sasakyan pa lang, nung sasakyan patungo doon pagtawid, 400 na kaagad, di ba? 400, bali 800. So, ang pera lang namin, nakabudget lang doon. Syempre, kakain pa kami. Ayan, talagang sabi niya, si Belen, oo lang ng oo, pero wag ka na, ang bulsa niya, labas ng labas. Sila dalawa ni Kevin. Bunot ng bunot, para sila si Fernando po. Bunot sila ng bunot. Talagang ako, sabi ko talagang, ang dala ko lang ay pananampalataya. Amen. Na makakauwi pa rin tayo. Amen. At yun ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon kasi, bali, nakailang batch tayo? 5, no? 4 na pamilya at isang individual. Bali, 5 yun na, 5 grupo. Di ba, 5 grupo. 5 beses kami nagpatanggap. So sabi nga, kung titignan natin, sabi nga yung mga kamag-anak natin, gano'n natin mahalin. Kumbaga, sabi nga, hindi ano yung pera yung presyo. Talaga magbabayad ka ng presyo para mailigtas mo yung mga tao Diba? Para magkaroon ng kaligtasan, kailangan mo magbayad ng presyo. At yung presyo na yun, hindi biro. Pero tandaan mo, kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Parang nang nangyari kay Saul, di ba, kay David, dahil si Saul ay may anak na Jonathan, na best friend ni David, na talagang lahat ng plano ng tatay niya, basta maapektuhan ang paglilingkod ni David. Siya yung nag-spill ba tawag doon? Nag-spill nung tawag dito, nung mga agenda ng tatay niya. Amen. So, ito yung natin na sa atin bilang mga mananampalataya, hindi lang basta pera ang kailangan. Kailangan higit sa lahat ang puso natin na handang maglingkod. Amen. At sa paglilingkod natin, sabi nga, ito yung nangyari kay David. Dito sa awit 18 verse 2, David wrote this psalm after being delivered from Saul and all his enemies. Diba sabi nga kanina, doon sa devotion natin kanina, sabi nga si David may pagkakataon ng patayin si Saul. Pero si Saul bilang pinili, bilang iniluklok ng Diyos, hindi niya magalaw. Amen. At hindi niya makantik si Saul. Pero dahil may Diyos si David, iniligtas siya doon sa mga kalaban, kabilang na si Saul. Amen. May mga bagay na hindi mo kayang kantiin, na hindi mo kayang galawin, na hindi mo kayang talunin. Pero tandaan mo, pag may Diyos ka, ang Diyos ang bahala. Amen. He had faced danger, fear, and betrayal. But through it all, he discovered that God alone never failed him. Yet, he stood him. He stood firm. Amen. Tinayuan niya yung pananampalataya niya, tinayuan niya yung mga karanasan niya. Tayuan mo lang. Amen. Ano man yung pinagdadaanan mo, tayuan mo lang yan sapagkat meron kang Diyos. Because He has foundation. Sabi niya, hindi tao, hindi kapangyarihan, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Amen. When life shakes us, when we fail, when our plan crumbled, when fear arises, we must return to the truth that my God is my strong foundation. Lagi mong titignan, balik ka lang ng balik sa Panginoon. Ano man ang nararanasan mo, ano mang hirap, pagod, sakit, ano mang takot, ano mang problema kinakaharap mo ngayon, tandaan mo, meron kang Diyos na matibay na pundasyon. He is our strong. Pag-aalala niya, God remains our unshakable foundation. Diba? Siya yung hindi natitinag na pundasyon. Sa mga bahay, may mga poste man, pero tandaan mo, magigiba din yan. Amen. Sa tao, tumingin ka ng pundasyon sa tao, kahit pinakamayamang tao, babagsak pa rin yan. Mamamatay din yan. Amen. Dahil walang permanente sa mundong ito, kundi ang Diyos lang. Amen. Our rock
our fortress, and our deliverer. Anong ating transition? How God moved as our strong foundation. Ito yung lagi natin tinitin. Paano ba kumilos ang Panginoon? Kailangan ba lagi ka napupuspos, nanginginig kang ganyan, nararamdaman ko presensya ng Panginoon? Hindi po. Hindi porke napupuspos ka, kumikilos ng Panginoon sa buhay mo. Napupuspos ka dahil gusto lang iparamdam ng Lord na nandyan siya. Amen. At yung kapuspusan na yun, gusto ipamana sa atin ng Panginoon na huwag kang matakot. Naririto ako. Na sa panahon ng iyong panghihina, ako ang iyong magiging kalakasan. Amen. So, natanong nga, paano kumilos ang Panginoon? Paano niya ipakita sa atin that He is our strong foundation? Una, God is our rock. The foundation of our strength. Siya yung batong panulukan. Siya yung batong kanlungan. Siya yung batong tungtungan ng bawat isa. Ano ang sabi dito? Si Yahweh ang aking batong tanggulan. Amen. Na hindi natitinag. Amen. Siya yung bato. Sa ang anumang itinayo mo, nakasama ang Panginoon. Alam niyo po ba na pagtungo namin doon sa Bulinaw? Sabi nga, nung time na yun, nag-pray kami. Kala namin tapos na. Kasi nakatatlo na tayo pangatlo. Yung mga kamag-anak, sabi ko kailan yung mga kamag-anak ko puntahan natin. Yung kapatid niya, yung partid ng kapatid niya, yung sa side ng tatay niya, napuntahan namin, sa side ng nanay niya, napuntahan namin. Pero hindi tumigil ang Lord. Meron nga doon sa labas naghihintay. Alam niyo ang sabi, kamag-anak din pala ni Belen. Kamag-anak din at ang gusto niya is magkaroon ng church. Kasi walang church doon. And nag-offer siya ng kanyang lupa. Pinakita na yung lupa na talagang tatayuan doon sa likod. And sabi niya, merong mas maganda yung sa kabila daw, mas malaki. Amen. Sabi ko, wow, napakabuti mo, Lord. Amen. Sabi ko nga, maganda na po ito. Sabi ko, maganda na po ito kasi malapit na sa bahay nila at malapit sa kalsada. At sabi ko nga, parang yung likod lang nila. Sabi niya, mas mag-aano daw doon malapit sa kalsada. Amen. So, alam niyo kapag ang Diyos ang magtatayo, walang sino man na makapagpapabagsak. Amen. Kaya yung ini-offer na yon, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkakataon sa atin doon sa Bulinaw. Hallelujah, mamimili tayo kung sino ang ilalagay natin. Amen. Ayan na, si Pastor Jerry, tumataas na yung kamay, para gumagano siya, para wag ako. Pero sabi ng Lord, ikaw yun. Amen. Namalay mo, magtayo lang o save doon. Amen. Diba talagang ito, sabi ko nga sabi niya, Pastora, pag nandito ka po, wala po kayong aalalahanin. Kami po ang bahala sa iyo. Amen. Kaya sabi niya, wala nung aalalahanin. Hindi. Doon muna ako siguro pansamantala. Pero pagka ilalagay na natin si Jeric doon, kailangan may song leader doon. Kailangan meron marunong mag-piano, marunong mag-gitara, marunong mag-preach, marunong mag-pray. Sino ba meron nun si Jeric, diba? Glory to God sa kanyang buhay. Amen. Diba? Ito na to, pinagpe-pray natin. Sabi nga, gusto natin mag-spread tayo. Sabi, kahapon niya sabi, ito na siguro yung yung hinihintay natin na pagme-mission. Amen. Talaga nilagay sa atin ng Panginoon yung mission na talaga, walang pisahan na. Sabi nga, hindi mo kailangan ng maraming pera, basta may pera yung kasama mo. Kasi talagang sa totoo lang, limitado lang ang dala namin Hanggang sa pauwi nga ba, makapagsuswimming pa kami. At dinala kami sa 40 pesos lang ang entrance. 40 pesos ang entrance, sabi nga, makakapag-swimming ka pa. Yung pinuntahan namin na beach doon, 40 pesos lang yun. Sabi nga, babalik tayo, siguro yung mga gusto sumama ha. Mark the date. Ano ba yun? December 8. 8, okay lang pasok. Okay, December 7 ng gabi, aalis na tayo dito. Ayan, 7 ng gabi. Okay. Kasi nga, magagawain tayo doon Monday. Karugtong na gawain. So yun, magiging third service natin. Holiday yun. Holiday yun, December 8. So, meron ako nakausap, sabi nga sila Sister Ivy, sasama sila. Kasama yung dalawa. So, may sasakyan sila, di ba? Dadalhin yung sasakyan nila, at meron din, tinawa yung sasakyan ni Sister Rose, okay na yan, ayos na yan, magagamit na natin, so marami tayong makakapunta.
marami tayong susuporta doon sa lugar na yon para magtulong-tulong tayo kung paano natin pasisimulan. Si Sister Asset, malapit ako, di ba? Malapit ako, tamang-tama. Kaso tawid dagat yun. Tawid dagat ka rin ba? Sa Isla Santiago ba yun? Sa Santiago Island? Dire-diretso lang. Ah, okay. May daan ba doon? Na hindi natatawid? Alsada, lupa ang daan. Ah, okay. So, yun. So, yung ano natin talagang napakabuti ng Panginoon. Kasi nga, pagka nandun, magkakaroon tayo ng manggagawa na doon. Sabi nga niya, Pastora, hindi naman po ako pwedeng mga ano dito. Ako po susuporta lang. Sabi nung nandoon. Kaya, ano natin, pag-pray natin. Kasi kapag ang Diyos ang naglagay, He is the unshakable foundation. Itatayo ka niya, ilalagay ka niya na hindi ka matitinag. Siguradong susuportahan ka, siguradong tutulungan ka ng Panginoon. Anong sabi? God's truth and promises never crumble under pressure. Amen. Huwag mong isipin kulang. Sabi ko nga nung ang laki naman itong lugar na to. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Kailangan dito bubong. Kasi walang bubong. Walang mga poste, Sabi ko, okay na dito, kahoy lang muna, tapos tolda, o kaya bubungan natin. Pagkabubong talagang, yan muna tayo, di ba? Worship, yung kumbaga, yung parang, shelter. Di ba? Yung parang ano lang siya, parang, ano ba yung tawag doon? Yung gano'n, basta, yung parang, bubong lang muna. Pwedeng tolda muna, pwedeng bubong lang muna, gano'n. So, ibig sabihin talaga, may pag-iipunan tayo. And yun nga, ang gusto ko sana, pagbalik natin ng December 8, meron na tayo mailagay man lang kahit tolda. Kasi pag tolda, para magkaroon tayo monthly na punta doon. Amen. Kaya, ano yan, unang-unang, sabi nga, ang unang batch, sila Jerry. Second batch, tapos may maiiwan. Pagbalik sa sunod na buwan, papalitan naman, yung isa naman ang maiiwan, si Sister Rochelle naman. Papayag pa si Brother Julius. Sabi ni Brother Julius, ang tanda ko yun, sabi mo, humayo at pagparami. Comment mo yun, agad-agad. Amen. So may maiiwan. So kung ako muna yung maiiwan ng isang buwan, siguro doon ako magpapasko, paano yan? Christmas party natin, doon na lang. Amen. Kung doon, tapos susunod, iiwanan natin doon si Pastor Eddie. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iiwan si Pastor Eddie. Susunod na isang buwan, si Jeric naman. Amen. Susunod si Sister Rochelle. Susunod si Sister Rose. Amen. So, kailangan talaga natin ma-practice na natin, di ba? Amen. Yung ating pangunguna. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman nag-iisa. Siyempre, may kasama ka pa din. Dalawa yung dalawa. So, yung mga gustong sumama, siyempre, sino masasama sa batch ni Jeric? Amen. Amen. Yan talaga. Pagka-batch ni Jeric, talaga marami sasama dyan. Mga taga-OSAY pa yan. Amen. Amen. Pero ito tatandaan natin. Wala sa pera po yan, ha? Yes. Hindi porke mayaman si Jeric. Hindi porke marami tayong pera, pwede tayong humayo. Amen. Sabi nga, kahit wala kang pera, basta pinadala ka ng Panginoon. Huwag mong hayaang ma-pressure ka ng ibinigay ng Lord. Pag binigay ng Lord yan, tama yan. Sabi, pag binigay ng Lord yan, siyang bahala sa lahat. He is the same God yesterday, today, and forever. Siya yung tumawag sa'yo noon na wala ka pa. Ngayon na meron ka. At sa susunod na darating na panahon na kakailanganin mo siya, pwede bang hindi ka niya bigyan? Amen. Amen. So nung panahon na nangangailangan ka ng trabaho para makapaglingkod, binigyan ka ng Panginoon. Ngayon nagtatrabaho ka, nakapaglilingkod ka sa Panginoon, nandyan pa rin yung trabaho. Mas lalo na, kung gusto mo pang ibigay pa yung buhay mo sa Panginoon, mas pagpapalain tayo ng Panginoon. Faithful and firm when everything else change. Marami mang pagbabago sa buhay natin. Marami mang pagbabago sa estado natin. Marami mang pagbabago sa kabuhayan natin. Tandaan mo, ang Diyos natin, iisa. Amen. Siya pa rin yung noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Ang sabi sa Isaiah 26. Ayan. Punta tayo sa Isaiah 26 verse 4. Ayan. Sabi dito, magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ay walang hanggang kublihan. Amen. Sa Kanya lang tayo magtiwala. When people disappoint you, God remains dependable.
Sa mundong ito, marami mang magsabi sa'yo, huwag malayo yun. Di ba? Maraming magana sa'yo, malayo yun. Ang hirap kayo mamuhay doon mag-isa. Mahirap doon, wala kang kasama, wala kang trabaho. Narinig niya ako, sabi niya, kailangan may trabaho ka doon. Kailangan meron kang business doon. Kailangan meron kang... Kapag ang Diyos na nagpadala sa'yo, si Elias nga, pinadala sa bundok eh. Di ba? Ang sino nagdadala ng pagkain kay Elias? Uwak. Amen. Nung pinatigil yung uwak, pinatigil magdala ng uwak, kasi nga, alam niyo ba kung saan nanggagaling yung kinukuha ng uwak? Galing sa palasyo ng hari. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi na kukuha ng pagkain mula sa palasyo ng hari ang mga uwak. Sino nagdadala ng pagkain kay Elias? Anghel. Amen. So may gagamitin ng Panginoon, kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala na pupunta ka sa misyon, pupunta ka sa laban na wala kang sandata. Ang mahalaga doon, may pananampalataya ka. Amen. Amen. Ang kailangan natin is pananampalataya. God remains dependable. When plans collapse, His promises still stand. Sabi ko nga kahapon, eto na. Nagbibilangan na kami ng pera. Kasi talagang ubos na talaga. Kulang na lang, mag-message kami kay Jeric Pachikash. Talagang ubos na. Talagang si Sister Rochelle talagang bunot. O bunot. Naku. Wala na pambili ng ano. Kaya nga hindi na kami nakabili ng mga pang-giveaway. Wala na pang souvenir kasi wala na talagang natira. Si Divine na lang nakabili ng pang-souvenir. Naiwan ko sa bahay, Divine. Hindi ko tinapon na. Naiwan ko lang. Amen. Yung baga yung mga souvenir, yung mga ano natin na dapat ipangbigay. Ngayon nga, parang ang nabili lang namin is danggit. Bigyan na namin kayo tingin-tingin sa piraso, ha? Kung hindi lang yung nabili. Dahil nga, ano din 1,000 ang kilo. Pero nabili mo is 700. Amen. Pero sabi nga, marami bang mga plano yung hindi umaayon sa gusto natin? Kasi plano namin, mamimili tayo ng mga pasalubong, mamimili kami ng mga pagkain, mamimili ng ganito, ng ganyan, pero hindi nangyari. Sabi nga, pasensya na po at kaluluwa po ang ano natin, ang naging purpose. At yung mga pasalubong siguro, sa susunod na lang, pag nakasama kayo, papunta doon. Amen. Pag-pray natin na yung mga plano ng Diyos ang siyang masunod sa buhay natin. When everything else fails, your strength, your wealth, and your wisdom, remember, God remains your firm and trustworthy foundation. Ang Diyos ang mananatili na pundasyon mo. Amen. Marami mang bumagsak, marami mang hindi mangyari sa buhay mo, sa buhay natin ngayon, para bang iisipin mo, makakasama ba tayo doon sa pagbimisyon na yun? Makakatulong ba tayo sa pagbimisyon? Ganito lang ang kabuhayan natin. Tandaan mo, meron kang firm foundation. Pangalawa, source of stability. Amen. Ang Diyos lang, ang source natin, siya yung magbibigay sa atin ng stability. Walang stable sa mundong ito. Kahit yung trabaho mo, hindi stable yan. Sabi nga, pagka stable na ako, tsaka ako mag-aasawa. Pag stable na ako, tsaka ako mag-aanak. Pag stable na ako, at tsaka ako maglilingkod. Sabi nga, yung stability, hindi yan permanente. At yung stability na yan, hindi mo yan makikita sa mundong ito dahil walang stable sa mundong ito. Amen. Ang stable lang, kailangan yung pananampalataya natin sa Panginoon. Storms will come. Lagi yan. Dumarating ang mga bagyo. Lindol. Sabi nga may mga lindol-lindol na nga pong nangyayari. Diba? Pero titignan natin sa Bulino, parang mataas yun, Parang buntok na ba yun? Parang medyo buntok na siya. Sabi, lumilindol-lindol na din daw doon sa kanila. Amen. Lumindol nga ba doon sa kanila, Tapos yung bagyong Emong, yung bagyong Emong na talagang sumira doon sa mga bahay doon. Kahit sabi mo, maganda yung bahay, pero hindi pa rin siya stable. Diba yung tinuluyan natin? Ang ganda-ganda talaga ng bahay na yun. Talagang kala mo yung bungalow style, ang daming kwarto, tapos ang ayos niya talaga, pero dahil sa bagyong Emong, nasira siya. So, ang ano natin, maraming bagyo ang dumarating, challenges, losses, heartbreaks, but those who build their life on God's Word will not be shaken. Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kapag nasa Panginoon ka, nasa pagtitiwala ka sa Panginoon, hindi ka maliliglig, hindi ka masishake. Amen. At ang pagtitiwala natin, hindi matitinag. Ang pananampalataya natin nakatuon lang sa Panginoon. Obedience to God's Word is what secures you
ito yung lagi mong tatandaan, pagsunod. Pagsunod ang magseselyo sa atin sa harapan ng Diyos para mas lalo nating maintindihan, lalo nating mapagtagumpayan yung pagsubok ng buhay. Even the wind, or when the wind of life blows hard. Sabi nga, marami mang mga unos, hangin, o bagyo na babato sa'yo, tandaan mo, sumunod ka lang. Sumunod ka lang, huwag kang papatinag. Mayroon mang nalalaga sa punsa mo. Nababawasan man ang kayamanan mo. Yung pera mo man ay nawawala na, tandaan mo. Kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, hindi ka matitinag. Amen. Amen. Anchor your life in emotions of circumstances. At anchor your life not in emotions or circumstances. Alam nyo, ito yung nagiging problema sa atin eh. Lagi tayong nakabase doon sa mga ating mga emosyon. Huwag tayong masyadong mga feeling talunan. Huwag tayong masyadong feeling kawawa. Huwag tayong masyadong feeling na problemado. Hindi yung sabi ka, pagising mo sa umaga, ano na naman ang kakainin, wala na naman pambiling ulam, pambiling ganito. Lahat na lang pinoproblema mo. Pagising mo pa lang ng umaga, ang dami mo ng problema. Sabi nga ng Panginoon, tama na yung problema mo ngayon, ako lang bahala sa araw ng bukas. Amen. Huwag natin dalhin yung bawat pagsubok ng buhay natin ng sarili. Sabi nga, huwag nating daanin sa emosyon. At yung mga circumstances, huwag mo sabihin na eto na yung buhay mo. Hindi na mapapago. Tandaan mo, kapag nasa Panginoon ka at nagtitiwala ka sa Kanyang salita, life will change. Mababago yun. Sabi nga, mababago yun sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. It will hold you steady when life feels unstable. Siya ang hahawak sa'yo. Siya ang talagang mag-iingat sa atin. Amen. Tandaan natin, siya lang ang ating batong panlulukan. Amen. Nawala yung ko. Yan, sa awit. Yan, siya ang ating batong tanggulan. Amen. Pangalawa, God is our fortress, the place of our protection. Alam nyo, sa buhay natin, hindi tayo sigurado na ligtas tayo. Paglabas mo pa lang ng bahay mo, di ba? Pwede kang mapahamak, pwede kang madisgrasya, pwede kang mawala sa mundong ito. Hindi natin hawak ang buhay natin. Sabi nga, yung mga nasa bahay lang na daanan ng sasakyan, di ba, nagsalpok yung sasakyan doon sa bahay, namatay yung nasa loob. Hindi natin masasabi ang buhay natin. Kaya hindi ka huwag kang pakakampante na buhay ka bukas. Sino dito siguradong buhay bukas? Wala nakakasiguro na buhay tayo bukas. Pero niya ako nabalitaan, sabi ko, yung gumagawa ng sapatos doon sa Medyongkay, yung nagagawa ng susi, kaibigan kasi yun ni Ronnie. Matagal niya na kaibigan yun na pag nagpapaayos ng sapatos, doon siya nagpapaayos. Nito lang, pinuntahan namin ni Andrew kasi magpapagawa kami ng duplicate ng susi. Pero kailan na nagpagawa kami ng susi doon eh. Nung nagpunta kami nito lang, patay na pala. Hindi namin alam nung time na yun, meron pala siyang sakit na hindi niya alam. Amen. Kaya tayo, sabi nga, hindi natin alam kung anong sakit meron tayo. Sabihin mo, alam ng doktor yan. Eh bakit yung alam ng doktor? May maintenance na, namatay pa. Amen. Nag-chemo na, may cancer, nag-chemo na, namatay din. Amen. Dahil hindi sigurado. Pero alam niyo po ba, may papatotoo ako sa inyo, yung nag-offer ng lupa, ang anak niya, meron siyang cancer sa dugo. Yung anak niya. Yung asawa niya, merong prostate cancer. 8 years nang sa tagiliran umiihi. Siya, meron siyang ovarian cancer. Sabi nga, wala silang perang pantustos. Pero dahil sa pananampalataya, lahat sila cancer survivor. Pinakita na yung anak niya, yung lalaki, pero parang parang may pa rin siya, pero sabi nga, nandun yung pagkilos ng Panginoon eh. Kasi sa dugo eh. Pero makita natin, sabi niya, ilang years na daw yun, sabi 7 years old, hanggang 7 years old lang daw siya.
Kasi nga cancer sa dugo, 7 years lang daw itatagal ng buhay niya. Pero ngayon, 21 years old na siya. Amen. Kaya doon mo makikita na kapag ang Diyos ang kumilos sa buhay natin, hindi mo kailangan tignan kung ano yung magagawa ng tao. Magagawa ng medisina. Kagabi nga talagang pauwi kami rito, talagang ang sakit ng tiyan ko. Talagang yung sakit na ba na naramdaman ko na parang gusto ko na magpa-ospital. Sabi ko na parang naiisip ko na gusto ko magpa-ospital. Sabi naman nila, erase agad sila, erase. Yung sakit talaga na nararamdaman ko na sabi ko, Lord, pagkatapos ng tagumpay, eto, meron talagang pagsubok. Kasi nga ngayon, eto, ipapatotoo natin yung ginawa ng Diyos Parang ang ano talaga, sinusubukan kami. Si Kevin, nagkalagnat. Si Kenneth, ano yung naramdaman mo? Wala. Si Divine, wala din. Nilamig! Nainitan sa likod. Eto, nilamig. Amen, nilamig. Amen, pero ako talagang sobrang sakit ng tiyan ko. Talagang, yung ano niya, kasi alam nyo, kaya ako sinakitan ng tiyan. Umaga kasi nagkape ako. So, tingin ni Andrew, ano naman sinabi na Nung umaga, nagkape ako. Pagdating ng tanghali, nagsasaw kami ng sugpo sa suka. Tapos, nag-soft drinks ng Sprite. Tatlo siya. Amen. Ako lang yung pasaway. Amen. Kaya, nung sinakitan ako ng siya, si ate mo, nakatingin na naman. Si Josel nandito. Sabi ni Ching Ching, lumit ka. Amen. Pero alam nyo, nung time na yun, sabi ko parang, tatawagan ko na si Josel. Nasa isip mo na yun Tawagan ko si Josel. Josel, send mo sa akin yung maxi card ko para dediretso kami ng hospital. Talaga, so sobrang sakit talaga, nakabalungtot na ako. Pero sabi ko, Lord, may gawain ka bukas, magpapatotoo ka, gagaling ako. Amen. Alam niyo, nang makita ko yung nagbiblink-blink na ilaw. Yung mga ilaw naman sa nakita ko yung nagbiblink-blink. Hinto. Tapos siya nag-picture-picture. Ay, tumawid pa kami si Aling Maliit, napatalon pa. Amen. Kung nakita niyo doon sa video, si Aling Maliit tumalon. Amen. Dahil natuwa doon sa ilaw, maraming ilaw. Nawala, naibsan yung sakit, kailangan lang pala sa atin, anumang sakit, karamdaman, i-divert mo lang yan. Alisin mo lang doon sa sakit. Inalis ko doon sa sakit, nag-enjoy ako doon sa liwanag. Hanggang sa umuwi, in-enjoy ko yung nakikita ko. Talagang sabi ko, okay na, magaling na ako. Amen. Pag-uwi, magaling na. So, hindi na ako nagsalita doon kila Ningning. Kahit nagising si Ningning nung time na yon, wala akong sinabi, tahimik lang. Kahit si Chingsing, gising, tahimik din. Amen. Dahil alam natin, meron tayong Diyos na mag-iingat sa atin. Amen. The place of our protection. Ang sabi doon sa ating teksto, ang aking tagapagligtas. Sino ating tagapagligtas? Ang Diyos lang. God is not for He is our safe refuge in times of troubles. God is not for when trouble comes. Hindi lang siya pag may problema. Hindi lang siya pagka may kabuluhan. Hindi lang siya pagka meron kang pangangailangan. He invite us to find safety in His presence. Dapat siyang hanapin natin. Hindi yung hahanapin mo lang siya pag may problema. Hahanapin mo lang siya pagka meron kang kailangan.